Ang babala ng China na paalisin ang BRP Apolinario Mabini sa Bajo de Masinloc. Ang pagbabanta ng China laban sa anila ay panghihimasok ng Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ang tinutukoy ay ang Maritime Domain Patrol ng BRP Apolinario Mabini noong April 20 na 124 nautical miles lang ang layo mula sa baybayin ng Masinloc, Zambales at pasok sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas. Sa kabila niya, naglabas ng pahayag ang China sa kanilang media na walang paalam ang pagkubkub-an niya sa lugar, sabay utos sa kanilang Navy na sundan, i-monitor at sabihang umalis ang barko ng Pilipinas. Binalaan pa ng China ang Pilipinas na itigil ang provocation o pangahamon. Nagkagulo na. Naghahanda di umano ang China upang atakihin ang Australia. Sa mga nagdaang linggo, ang pag-ikot ng mga barkong pandigma ng China sa paligid ng Australia ay nagdulot ng mga pangamba at speculation tungkol sa tunay na intensyon ng Beijing. Ang mga kaganapang ito ay nagbigay diin sa umiiral na tension sa pagitan ng dalawang bansa at nagbukas ng mga tanong tungkol sa posibilidad ng direktang aggression ng China laban sa Australia. Ang People's Liberation Army Navy ng China ay nagsagawa ng mga live-fire military exercises sa mga tubig na malapit sa Australia at New Zealand, particular sa Tasman Sea. Ang mga aktibidad na ito ay nagdulot ng mga pangamba at speculation sa dalawang bansa. Bilang tugon sa di umanong banta sa China, nagbigay ng babala ang Air Services Australia sa mga airline tungkol sa potensyal na panganib mula sa mga barkong pandigma ng China na nagsasagawa ng mga ehersisyong militar sa Tasman Sea. Inalerto ang mga piloto at kinumpirma ni Punong Ministro Anthony Albanese na nagbigay ng abiso ang China tungkol sa posibleng live-fire exercises. Bagamat walang agarang banta, iniba ng ilang airline ang kanilang mga ruta upang maiwasan ang apektadong lugar. Mahalagang tandaan na ang mga pagsasanay militar ng China ay hindi lamang nakatuon sa Australia. Halimbawa, isinagawa ng People's Liberation Army, PLA, ang mga pagsasanay na pinangalanang Joint Sword 2024B sa paligid ng Taiwan na nagpakita ng kanilang kakayahang magsagawa ng magkasanib na operasyon sa iba't ibang sangay ng militar. Ang mga pagsasanay na ito ay bahagi ng mas malawak na estratehiya ng China upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at tugunan ang mga isyu sa rehiyon tulad ng sitwasyon sa Taiwan. Sa kabila ng mga aktibidad na ito, walang ebidensya na nagpapakita na ang China ay nagre-rehearse ng pag-atake sa Australia. Ang kanilang mga pagsasanay ay isinagawa sa international na tubig at bahagi ng kanilang regular na pagpapakita ng kakayahang militar. Gayunpaman, ang mga hakbang na ito ay nagdulot ng pag-aalala sa mga bansa sa rehiyon na nagre-resulta sa pagpapalakas ng mga alyansa at cooperation sa depensa. Halimbawa, ang Estados Unidos, Australia at Pilipinas ay nagsagawa ng isang pagsasanay militar na nagsasangkot ng mataas na katumpakan ng mga rocket, sunog ng artilleriya at mga pag-atake sa hangin upang isawsaw ang isang barko bilang bahagi ng taunang balikatan drills sa tubig malapit sa South China Sea. Sa kabuuan, bagamat ang mga pagsasanay militar ng China sa rehiyon ay nagdulot ng pag-aalala, walang konkretong ebidensya na sila ay nagre-rehearse ng pag-atake sa Australia. Ang mga aktibidad na ito ay bahagi ng kanilang mas malawak na estratehiya upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at tugunan ang mga isyu sa rehiyon. Mahalaga para sa mga bansa sa rehiyon na manatiling mapagbantay at palakasin ang kanilang kooperasyon sa depensa upang matiyak ang katatagan at seguridad. Estratehikong intensyon ng China. Mahalagang tandaan na ang mga aktibidad ng China sa rehiyon ay hindi limitado sa Australia. Ang kanilang mga naval exercises sa Tasman Sea ay bahagi ng mas malawak na pagpapakita ng kanilang kakayahang militar sa Indo-Pacific region. Ayon sa mga analyst, ang mga hakbang na ito ay nagpapakita ng lumalaking kumpiyansa ng China sa kanilang power projection at maaaring nagsisilbing pagsubok sa tugon ng mga bansang tulad ng Australia. Gayunpaman, walang direktang ebidensya na nagpapakita na ang China ay aktibong naghahanda ng atake laban sa Australia. Ang kanilang mga pagsasanay ay isinagawa sa international na tubig at ang kanilang mga aksyon, bagamat agresibo, ay hindi lumalabag sa mga international na batas. Reaksyon ng Australia at mga hakbang sa depensa. Ang Australia ay tumugon sa mga kaganapang ito sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kanilang depensa. Ang Australian at US submarines kasama ang isang air warfare destroyer ay umalis sa HMAS Sterling Naval Base malapit sa Perth bilang tugon sa paparating na Chinese warships. Ang mga paggalaw na ito ay nagpapakita ng kahandaan ng Australia na protektahan ang kanilang teritoryo at magpakita ng lakas sa harap ng potensyal na banta. Bukod dito, ang Australia ay aktibong nakikilahok sa mga alyansa
tulad ng AUKUS at QUAD upang mapalakas ang kanilang posisyon sa rehiyon. Ang mga partnership na ito ay naglalayong kontrahin ang lumalaking impluensya ng China at tiyakin ang seguridad ng rehiyon. Kaya ba ng China ang Australia? Kung sakaling magkaroon ng digmaan sa pagitan ng China at Australia, may malinaw na kalamangan ang China sa bilang ng tauhan, kagamitan at teknolohiyang militar. Ang People's Liberation Army, PLA ng China, ay isa sa pinakamalaking sandatahang lakas sa mundo na may daan-daang barkong pandigma, libu-libong eroplanong pandigma at isang malawak na arsenal ng mga missile. Sa kabilang banda, ang Australian Defence Force, ADF, ay mas maliit na may limitadong bilang ng mga sasakyang pandigma at personnel. Gayunpaman, ang Australia ay may modernong teknolohiya at mas mataas na profesionalismo sa kanilang hukbo na nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa kalidad ng operasyon. Bagamat malakas ang China sa larangan ng militar, hindi madali para sa kanila ang isang direktang pagsalakay sa Australia dahil sa geographical na distansya. Ang Australia ay napapalibutan ng karagatan at ang pagsasagawa ng isang full-scale invasion ay mangangailangan ng malaking naval at air superiority. Ang logistical challenges ng isang cross-ocean invasion ay magiging napakalaki para sa China, lalo na kung haharapin nila ang mga advanced na depensa ng Australia. Bukod dito, yung Australia ay mayroong matibay na network ng mga base militar at estratehikong depensa na maaring mahirapang lusubin ng anumang puwersa. Isa pang mahalagang aspeto ay ang mga alyansa ng Australia, particular ang ugnayan nito sa Estados Unidos sa ilalim ng ANZUS Treaty. Kung umatake ang China, malaki ang posibilidad na makialam ang US at iba pang kaalyado tulad ng Japan at United Kingdom. Ang intervention ng mga bansang ito ay maaaring magpabago sa balanse ng kapangyarihan at gawing mas mahirap para sa China na manaig sa isang digmaan. Dagdag pa rito, ang mga bansang ito ay may advanced military assets na maaaring pigilan ang anumang aggression mula sa China. Sa kabuuan, bagamat may numerical at technological na kalamangan ang China, hindi madaling talunin ang Australia sa isang digmaan dahil sa geographical na hadlang, advanced na depensa, at malakas nitong alyansa sa ibang bansa. Ang isang ganitong tunggalian ay hindi lamang magiging labanang militar, kundi magiging isang geopolitical conflict na maaaring magdala ng mas malawak na epekto sa rehiyon ng Indo-Pacific. Sa makatuwid, mas malamang na umiwas ang parehong panig sa direktang sagupaan at sa halip ay gumamit ng diplomatic at economic strategies upang ipaglaban ang kanilang interes. Habang ang mga kamakailang aksyon ng China ay nagdulot ng pag-aalala, mahalagang suriin ang mga ito sa mas malawak na konteksto ng kanilang estratehikong layunin. Ang China ay pangunahing nakatuon sa pagpapalawak ng kanilang impluensya sa rehiyon at pagprotekta sa kanilang mga interests, lalo na sa South China Sea at Taiwan Strait. Ang Australia, bilang isang malapit na kaalyado ng Estados Unidos at aktibong kalahok sa mga regional na alyansa, ay natural na nasa sentro ng atensyon ng China. Gayunpaman, ang direktang atake sa Australia ay magdudulot ng malawakang international na condemnation at potential na mag-trigger ng mga kasunduan sa depensa na maaaring hindi kanais-nais para sa China. Ang kanilang mga action ay mas malamang na naglalayong ipakita ang kanilang kapangyarihan at subukan ang mga limitation ng kanilang mga karibal kaysa sa aktwal na paghahanda para sa isang direktang atake. Sa kasalukuyan, walang sapat na ebidensya upang magmungkahi na ang China ay aktibong naghahanda na atakehin ang Australia. Ang kanilang mga kamakailang aktibidad, bagamat agresibo at provokatibo, ay tila bahagi ng mas malawak na estratehiya upang ipakita ang kanilang kapangyarihan at impluensya sa rehiyon. Ang Australia, sa kabilang banda, ay patuloy na nagpapalakas ng kanilang depensa at nakikilahok sa mga international na alyansa upang matiyak ang kanilang seguridad. Mahalaga para sa parehong bansa na panatilihin ang bukas na linya ng komunikasyon at magsikap na bawasan ang tensyon sa pamamagitan ng diplomasya. Ang pagpapatuloy ng mga usapang depensa ay isang positibong hakbang tungo sa direksyong ito. Sa huli, ang pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon ay nakasalalay sa kakayahan ng mga bansa na mag-navigate sa mga komplikadong dinamika ng kapangyarihan ng may pag-iingat at pag-unawa. Ikaw, sa iyong palagay, kung sakaling magkadigmaan ang China at Australia, kaya ba ito ng China? Ikomento mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like and share. Maraming salamat at God bless.